Noong Enero 15, 2019 sumali ang 25 anyos na bull rider na si Mason Lowe sa Professional Bull Riders event sa Rocky Mountains. Dito sa Colorado, nasaksihan ng mga manonood ang banggaan ng mga Titan. Si Mason laban sa isang toro na may bigat na 1,000 at 700 libra na tinatawag na hard times. 8 segundo lang kailangan ng batang cowboy na ito para manalo sa arena. Pero habang hinihiyawan siya ng mga tao sa ilalim ng mga ilaw ng Denver Coliseum, walang nakahula sa trahedyang malapit nang mangyari. Mula sa nabasag na panga at nadurog na dibdib hanggang sa mga torong sobrang marahas na ipinagbawal. Ito ang 6 sa pinakamalalang sakuna sa bull riding sa kasaysayan ng professional bull riders. Maligayang pagdating sa extreme. Ang sumisikat na bituin na si Mason Lowe ay nakatakdang sumakay sa toro na hard times sa Colorado. Ngunit sa malamig na gabing ito ng Enero 2019, may isa na namang pamilyang magluluksa pagdating ng gabi. Noong Enero 15 sumali si Mason sa isang professional bull riders na event sa Denver. Sa puntong ito ng karera niya, ika-18 si Mason sa buong mundo ayon sa Professional Bull Riders Organization at kumita ng libo-libong dolyar sa premyo sa kanyang ika-7 taon bilang propesyonal. Hindi maikakaila ang pagmamahal niya sa esport at hinahangaan siya ng mga rodeo fans sa buong mundo. Kahit maayos ang lahat sa National Western Stock Show, minsan maliit na pagkakamali lang ay maaaring magdulot ng trahedya. Kumislap ang ilaw sa arena at umingay ang tao habang sumakay si Mason sa 1,000 at 700 libra na toro. Mahirap na sandali para sa mga nasa crowd at sa marami pang nanonood sa kanilang mga bahay. Hinahangaan nila ang tapang at lakas ng loob sa pakikipagkumpetensya sa delikadong sport na ito. Sa totoo, hindi itinuturing ng bull rider ang sarili nilang kakaiba, kundi karaniwang tao lang. Si Mason ay kilala sa kanyang nakakahawang personalidad at husay sa pagsakay sa mahihirap na toro, pero hindi siya mahilig magpapansin. Madalas siyang tahimik at mapagkumbaba, ngunit ang pagiging totoo at sarkastikong humor niya ang nagustuhan ng maraming tagahanga. Isa siyang gladiator sa arena, isang matapang na daredevil na dumating para sakupin ang toro matapos ang toro. Pagbukas ng gate, isa lang nasa isip niya, masakyan ang halimaw ng 8 segundo. Maganda ang simula ni Mason at mukhang nasa tamang landas siya para sa panibagong tagumpay. Nakakakuryente ang atmosfera ng punong-puno na rodeo habang pinapanood nila si Mason na sumasakay sa toro. Pero sa isang iglap, nagbago ang lahat. Isang malakas na sipa ng toro ang nagpalipad kay Mason sa ere. Pagbagsak niya sa lupa, tumama ang likurang paa ng toro sa kanyang dibdib. Naipit siya sa hindi masukat na bigat ng toro. Sa ilang segundo, napalitan ang sigawan ng mga tao ng hiyawan at ang musika ng nag-aalalang sigaw ng tagapag-anunsyo. Ikinuwento ng mga saksi ang nakakatakot na sandali kung saan ilang ulit tinamaan si Mason sa dibdib at kaliwang paa ng toro. Pagkatapos humupa ang alikabok at naialis ang toro kay Mason. Nakatayo si Mason at naglakad palabas. Pero bago siya makalabas ng arena, bumagsak siya sa lupa. Tumahimik ang buong arena. Marami sa mga nanonood ang nagtanggal ng kanilang sombrero at nag-alay ng dasal. Agad dinala ng mga medical na professional si Mason sa Denver Health Medical Center. Pero sa kabila ng lahat ng kanilang sinubukan, wala na silang magawa at idineklarang patay na si Mason. Ayon sa ulat, kahit may suot siyang protective vest, tinamaan pa rin ng matinding sipa ng toro sa dibdib na nagdulot ng seryosong pinsala sa puso niya. Iniulat na ang sanhi ng pagkamatay ay matinding pinsala sa puso, balbula nito at aorta. Nagulat ang buong komunidad ng rodeo sa biglaang pagkamatay ni Mason. Maraming nahirapan tanggapin kung paano ang isang binata ay biglang nawala matapos narito sa isang sandali. Ipinahayag ng Chief Executive Officer ng Professional Bull Riders Sean Gleason ang matinding lungkot sa komunidad at sinabing, ang pagkawala ni Mason ay labis na nakakalungkot para sa ating lahat. Ang aming dasal at taos-pusong pakikiramay ay para sa kanyang pamilya at kay Abby. Nakahanap ng kapanatagan ang ilang kaibigan at pamilya ni Mason sa pagpanaw niya habang ginagawa ang mahal niyang bagay. Sumakay na siya ng toro mula 3 taon gulang at iyon lang ang alam niyang gawin. Ang kanyang walang takot na pananaw sa buhay at sa pagsakay ng toro ay binigyang diin sa huling tweet na ginawa niya na ipinost noong Enero 12, 2019. Nakasulat doon, "Hindi ko kaya. Ang pinakamalaking kasinungalingang sinasabi mo sa sarili mo." Malalim na tumimo ang kasabihang ito sa mga lubos na nakakakilala sa kanya.
Ipinapakita rin nito kung paano tinitingnan ng mga rider sa video ang kanilang pamumuhay at pagiging mulat sa mga panganib na hinaharap. Sa bawat pasok nila sa arena, ito ang paborito nilang gawin. Para sa karamihan ng mga bull rider, ligtas silang nakakauwi sa kanilang mga pamilya gabi-gabi. Gayunpaman, paminsan-minsan, may mga hindi pinalad at natagpuan nila ang kanilang sarili sa isang sakuna na tuluyang nagbago sa kanilang pamumuhay. Natapos ang kwento ni Mason sa isang malakas na tama sa dibdib. Patunay na minsan, hindi kailangan ng toro ng 8 segundo para manalo. Pero sa Las Vegas, may isang toro na mas grabe pa ang nangyari. Hindi lang siya tumigil sa pagbasag ng buto, winasak pa niya ang mga mukha noong mainit na gabing taglagas. Noong Oktubre 1995, magsisimula na sana ang Professional Bull Riders o Professional Bull Riders Finals sa Sin City. Para sa alamat na bull rider na si Taft Hedeman, isang hakbang na lang siya sa pagiging world champion. Pero hinarang siya ng 1,000, 900,000 halimaw na si Bodacious. Sandali lang liko sa tren ng gulo. Kung gusto mong maging bahagi ng extreme na komunidad, makakita ng mga eksklusibong video na ginawa para lang sa'yo, magkaroon ng maagang access sa iba pa naming nilalaman, at makaboto sa mga content poll. Sumali sa Patreon, kita-kits doon. Ang torong ito ay kinatatakutan ng marami dahil sa kanyang matinding lakas at kakayahang ihagis ng marahas kahit ang pinakamagagaling na sakero sa lupa sa brutal na paraan. Hindi ito unang beses ni Taft laban sa halimaw, nasakyan pa nga niya ito noon. Noong 1993, nagtala siya ng halos perpektong 75 puntos sa Bull Riders Only Final sa Long Beach, na itinuturing niyang kanyang pinakamahusay na sakay. Si Taft ay 3 beses na Professional Rodeo Cowboys Association World Champion at unang bull rider na kumita ng 1 milyon sa kanyang karera. Ang kumpiyansa niya ay nasa pinakamataas na antas at itinuturing siya ng mga bookmaker bilang paborito na mag-uwi ng pinakaaasam na korona ng Professional Bull Riders Bull Riding Champion. Pero kung matagal ka nang nanonood ng channel na ito, alam mong kadalasan ay may malaking kapalit ang tagumpay. Sa 2 taon mula nang huling masakyan ni Taft si Bodacious, nagbago na ang toro. Pagkatapos mapahinto dahil sa mga injury, bumalik si Bodacious na may bagong, mas mapaminsalang galaw. Itataas niya ang likod habang nakadikit ang ulo sa lupa. Aakitin si Taft palapit, saka biglang itataas ang ulo ng malakas para tamaan sa mukha si Taft. Ang bagong taktika na ito, na sinamahan pa ng sobrang kumpiyansa ni Taft, ang naglatag ng eksena para sa mabagsik na 4 na segundong sakay na magbabago magpakailanman sa karera ng mga ngabayo at ng toro. Habang tumatama ang mga ilaw ng arena kay Taft, dumating na ang matagal niyang hinintay na sandali. Sa mabilis na tango, bumukas ang gate at lumundag palabas si Bodacious. Nagwawala at tumatalon ng buong lakas. Makalipas ang 4 na segundo, tumahimik ang arena. Mabilis na inihagis ni Bodacious ang sarili sa ere at malakas na sinuntok sa ulo si Taft. Kaya nahulog ito mula sa likod ng hayop papunta sa lupa. Naalala ni Taft ang sandaling bumagsak siya sa lupa at sinabing na manhid ang buong mukha niya. Kung dahil man sa adrenaline o tibay ng katawan, hindi niya agad napansin kung gaano kalala ang pinsala niya. Sa isang panayam makalipas ang ilang araw, sinabi ni Taft, "Habang palabas ako ng arena, kinagat ko ang aking mga ngipin at hindi sila nagtagpo, kaya inisip kong nabali ang panga ko. Hindi ko napansin na basag na ang mukha ko, pero nung tumingin ako sa mga tao, parang demonyo ang nakita nila." Para sa mga malapit sa gilid ng ring, ang tunog ng pagbasag ng tumama si Bodacious sa mukha ni Taft ay sapat na para mangilabot sila. Dahil dito at sa patuloy na pag-agos ng dugo mula sa maputla niyang mukha, marami sa karamihan ang natulala sa gulat. Pagdating ni Taft sa ospital, napagtanto niyang malubha ang pinsalang ginawa ni Bodacious sa kanyang mukha. Kinumpirma ng mga doktor na nabali ni Bodacious ang bawat pangunahing buto sa kanyang mukha. Napakagrabe ng mga pinsala kaya kinailangan ng 2 operasyon na umabot ng 13 oras at 6 na titanium plates ang ginamit para muling buuin ang kanyang mukha. Dahil sa matinding pamamaga, hindi nakilala ni Lane, 4 na taong gulang, si Taft pag-uwi nito. Kahit muntik na siyang mamatay, hindi pa rin nawawala ang sense of humor ng mga ngabayo. Sabi niya, "Binago ni Bodacious ang mukha at hitsura ko habang buhay. Pero dagdag niya, pangit na raw talaga siya noon pa." Hindi naman malaking kawalan iyon. Malaking pagbabago rin ang insidenteng ito para kay Bodacious. Ilang gabi matapos ang insidente, sa pambansang finals, sinubukan ni Scott Breeding, rodeo rider. Sakyan si Bodacious habang naka-hockey mask bilang proteksyon. Ang lakas ng sipa ni Bodacious ay nagbasag sa maskara na nag-iwan kay Breeding ng nabaling ilong at pumutok na mga butas ng mata.
Nang mapansin ang matinding panganib na dulot ni Bodacius, nagdesisyon agad ang kanyang mga may-ari na sina Sammy at Caroline Andrews na iretiro si Bodacius para sa kaligtasan ng mga cowboy. Si Bodacius, na nahalal bilang Professional Bull Riders Bull of the Year noong 1975 ay niretiro sa edad na 7. Sa kabila ng kasikatan, matapang na bumalik si Hedeman sa arena na may bagong mukha at ngiting mandirigma. Hindi lahat ng cowboy na bibigyan ng second chance sumakay. Para kay Jerome Davis, ang kanyang pagkahulog ay hindi lang nagtapos ng karera, kundi binago rin ang buhay niya magpakailanman. Bata pa lang, kitang-kita na kay Jerome ang katangian ng isang magiging kampeyon sa mundo. Nakaupo siya sa unang toro bago mag-8 linggo, napasunod ng toro sa edad na 11 at nakuha ang unang pambansang titulo bilang freshman sa high school. Dahil sa mga maagang tagumpay, naging professional na bull rider siya. Sa edad na 22, naging Professional Rodeo Cowboys Association World Bull Riding Champion siya at gumawa ng kasaysayan. Pero pagkatapos ng 3 taon, nagbago ang kanyang buhay. Noong Marso 14, 1978, sa mainit na hapon, sasakay si Jerome sa torong Knock 'Em Out John sa Hedeman Championship Challenge sa Fort Worth, Texas. Kasama sa PBRS Bud Light Cup Series ang event na ito at binigyan si Jerome ng tsansang tuparin ang pangarap niyang maging Professional Bull Riders World Champion at makuha ang gintong sinturon. Habang umaakyat si Jerome sa malakas na hayop, lumipad ang alikabok sa buong arena. Masayang sigawan ang mga tao habang mahigpit na hawak ng bata ang lubid na nag-uugnay sa kanya kay Knock 'Em Out John. Kahit ang mga pinakasanay na sakay ay malamang nakakaramdam ng kaunting kaba sa ilang segundong iyon bago bumukas ang latch. Pero kapag bumukas na ito, trabaho na ulit tulad ng dati. Habang sumugod palabas ng kulungan si Knock 'Em Out John, maganda ang simula ni Jerome sa pagsakay. Alam niyang dapat siyang manatiling malapit sa ulo ni Knock 'Em Out John para hindi siya matapon. Pero wala pang 5 segundo mula nang magsimula ang sakay, biglang naging nakakatakot ang sitwasyon. Lalong lumala, biglang umikot pabalik si Knock 'Em Out John, hinila pababa ng malakas si Jerome at tinamaan siya ng matinding headbutt sa panga. Nabitawan ng kanyang glove na kamay ang lubid at sa isang iglap itinapon siya sa lupa, bumagsak ng hindi maayos sa arena na una ang ulo. Dahil sa lakas ng pagbagsak, nawala ng malay si Jerome at agad siyang tinulungan ng mga nasa gilid para mailigtas at mailayo siya. Pagkagising niya, nasa stretcher na siya at nasa likod na ng mga chutes. Halos agad-agad, napansin ni Jerome na may seryosong mali. Tumingin siya kay Tater Porter, kaibigan at kapwa mangangabayo, at hiniling na tanggalin ang guwantes niya. Nagulat sa tanong, sumagot si Tater. Natanggal na iyon! Doon niya napagtanto ang lahat. Nawala na kay Jerome ang karamihan ng pakiramdam sa kanyang katawan. Dinala siya sa John Peter Smith Hospital sa Fort Worth, kung saan may sinabi ang mga doktor sa batang mangangabayo. Nagkaroon siya ng pagkatanggal ng vertebra sa kanyang leeg na nagdulot ng matinding pagkaparalisa mula dibdib pababa. Pero ang pinakamasaklap na balita ay dumating makalipas ang ilang sandali nang ibalita ng mga doktor na tapos na ang kanyang karera. Iniwan nito si Jerome sa isang estado ng pagkabigla. Napagtanto niyang hindi na siya makakalaban sa esport na mahal niya. Pero iyon lang ang alam niyang gawin. Paano siya makaka-move on? Ano ang gagawin niya? Paulit-ulit itong tanong sa kanyang isipan. Mahirap isipin ang pakiramdam kapag sinabi sa'yo na di mo na magagawa ang mahal mong bagay. Isipin mong magising ka sa kama ng ospital na ang amoy ng antiseptiko ang bumabalot sa ilong mo at may mga bulong ng mga doktor sa tabi ng kama mo. Sinusubukan mong gumalaw kahit paa mo pero walang nangyayari. Dito mo mararamdaman ang takot na hindi tumutugon ang katawan mo. Pagkatapos, dumating ang mga salita na binigkas sa isang tinig na umaalingaw-ngaw sa katahimikan ng kwarto. Paralisado ka. Ang mundong alam mo, nagkawasak-wasak sa milyong piraso. Ito ang naging realidad para kay Jerome. Pero sa kabila ng galit, lungkot at matinding pagkabigla na siguradong bumalot sa isang sakay na pinutol sa kanyang kasikatan, hindi nawala ang pagmamahal ni Jerome sa bull riding. Hindi rin niya sinisi si Knock 'Em Out John sa nangyari. Patuloy siyang naging aktibo sa esport at nagtagumpay bilang stock contractor na nagbibigay ng backing bulls para sa mga professional na kompetisyon. Mas maaga dumating ang pangalawang karera niya kaysa inaasahan, pero ito ang naging lifeline niya sa paboritong esport. Araw-araw siyang masipag na nagtatrabaho sa rancho kasama ang asawang si Tiffany. Noong gabing nahulog si Jerome mula kay Knock 'Em Out John, marami sa mga nanonood ang nabigla sa kanilang nasaksihan. Paglipas ng ilang taon sa New York, may isa pang cowboy na mangangailangan ng tapang. Nang may sumablay na sakay, muntik nang matapos ang lahat.
ipinanganak si Caleb Robinson. Umiikot ang buhay ni Pistol sa 8 segundong itinuturing na pinakamapanganib sa sports. Hindi tulad ng marami sa atin, tila nakatakda na si Pistol na mapasok sa ganitong trabaho. Malalim ang kasaysayan ng pamilya niya sa rodeo. Ang ama niya ay bull rider at ang ina niya ay sumasali sa barrel racing. Ang maagang at tuloy-tuloy na exposure niya sa bull riding ang nagtulak kay Pistol sa mahaba niyang paghahanap ng tagumpay. Sa pagbubukas ng 2012 professional bull rider season sa Madison Square Garden, nakuha ni Pistol ang 1,500,000 Carrillo Cartel, ngunit hindi siya natinag ng malakas na toro, hindi tulad ng mga manunood sa arena. May ilang taon ng karanasan si Pistol, nakasakay na siya ng mga torong mas malaki at mas agresibo kaysa sa Carrillo Cartel. At ang malamig na gabing ito ng taglamig sa New York ay parang isang ordinaryong araw lang sa trabaho para sa kanya. Pero hindi niya alam noon na ang araw na ito ay hindi magiging katulad ng mga nakaraan. Habang hawak niya ang lubid na nakapulupot sa katawan ni Carrillo Cartel, tumakbo si Carrillo Cartel papunta sa gitna ng arena. Nagwawala at tumatalon sa pag-asang matanggal si Pistol mula sa kanyang likod. Pagkatapos, sa isang malakas na pagwawala, siya ay naihagis sa ere bago bumagsak ng una ang mukha sa lupa. Dito nagsimulang magkamali ang lahat. Patuloy ang pag-ikot ng agresibong toro habang si Pistol ay naipit sa bigat ng Carrillo Cartel. Tinapakan ang katawan at binti niya habang sumisigaw ng tulong. Lumipad ang alikabok sa lahat ng direksyon at naging sobrang hirap makita kung ano ang nangyayari. Ang tanging naririnig ng ilan ay ang mga sigaw ni Pistol habang sinusubukan niyang palayain ang sarili mula kay Carrillo Cartel. Ang lakas ni Carrillo Cartel. Ang pagbagsak ni Pistol sa binti ay parang nabangga ng taksing tumatakbo ng lampas, 20 milya kada oras. Ang insidenteng ito ay nagdulot kay Pistol ng maraming pinsala tulad ng nabasag na gulugod, nabaling kanang femur at napinsalang kaliwang fibula at tibia. Nagkaroon din siya ng 2 hairline fracture sa kanyang ibabang likod habang nakakahiga sa kama ng ospital. Noong una, akala ng mga doktor na bangga ng kotse si Cowboy saan man sa lungsod. Nang sinubukan ipaliwanag ni Pistol na isang toro ang malupit na sumuwag at umatake sa kanya, inakala ng mga doktor na nagbibiro lang siya. Pero sa totoo lang, muntik na siyang mamatay sa arena matapos siyang malupit na tapakan ng isang toro na may bigat na 1,500 libra. Matapos ang ilang operasyon, si Pistol ay na bed rest ng mahigit 8 linggo. Para sa isang lalaking kumikita ng kabuhayan sa likod ng mga mapanganib na hayop. Ngayon, nahihirapan na siyang gawin ang mga simpleng gawain tulad ng pagbibihis at paggamit ng banyo. Kahit malakas na siyang tumayo mula sa kama, gumugol pa rin siya ng 12 linggo sa wheelchair. Ngunit simula pa lang ito ng kanyang mga pisikal at mental na hamon. Habang nagpapagaling ang kanyang binti, sinimulan ni Pistol ang mahaba at mahirap na muling pagkatuto ng paglakad. Kailanman, hindi siya nawala ng pananampalataya. Sa kaloob-looban niya, pakiramdam niya may dapat pa siyang patunayan sa mundo ng rodeo. Sinabi niyang tatapusin niya ang karera sa sariling paraan, hindi dahil sa pinsala. Ang makapangyarihang pananaw na ito sa buhay ang naging dahilan kung bakit tuluyang nakarecover si Pistol. Wala pang 1 taon mula sa trahedya niya sa arena, pinayagan na siya ng professional bull riders bumalik sa kompetisyon. Kapag binalikan ang insidenteng tinaguri ang pinakamasamang aksidente ng 2012, malinaw itong paalala ng panganib sa mga sumasali sa rodeo tuwing nasa arena sila. Sabi nga ni Ty Murray, 9 na beses na world champion, ang sport na ito ay may presyur ng buhay at kamatayan. Sa bawat pagbukas ng gate, Pistols, ipinaalala ng paggaling na ang kaligtasan ay hindi lang basta swerte. Kailangan din dito ang tibay ng loob. Ang tibay ng loob na iyon ay muling sinubok sa isa pang cowboy sa Chicago na bumagsak at nagising na hindi makagalaw. Ngunit tumanggi siyang tapusin doon ang kanyang kwento. Noong malamig na gabi ng Enero 10, 2016 hinila ni Bonner Bolton ang mapanganib na torong si Cowboy Up na kilala sa pagiging agresibo ngunit hindi baguhan si Bonner. Matapos ang mahigit 1 dekada sa professional na pagsakay, nagtapos siya sa ika-7 pwesto sa 2015 World Finals kahit hindi naging Professional Bull Riders World Champion at umaasa na magiging maganda ang bagong season para sa kanya. Ngayon ang simula ng 2016 season. Si Bonner ay nakadalawang sunod na matagumpay na sakay sa kanyang unang 2 rides at habang sumasakay siya sa Cowboy Up, ang kanyang kumpiyansa ay nasa pinakamataas na antas. Habang hinihikayat siya ng mga tao, matagumpay niyang nasakyan si Cowboy Up sa loob ng 8 segundo, ngunit nagkaroon ng aksidente sa pagbaba. Habang bumababa, itinulak ng 1,000
600 pound na hayop si Bonner pasulong kaya siya'y natilapon pa atras. Napasinghap ang mga tao nang mag-cartwheel siya sa ere bago bumagsak sa ulo. Bumagsak ang katahimikan sa arena habang walang malay na nakahandusay si Bonner sa lupa. Agad rumesponde ang medical team para tumulong at napansin niyang hindi niya magalaw ang katawan. Doon niya naintindihan ang lahat. Naparalisa siya mula leeg pababa. Si Bonner ay itinali sa backboard at dinala agad sa Advocate Lutheran General Hospital sa Park Ridge, Illinois. Sa loob ng 8 minutong biyahe ng ambulansya, unti-unting nabawi ni Bonner ang galaw at pakiramdam sa kanyang katawan, mula sa pagkaparalisa hanggang halos lubos na paggaling. Nang sa wakas ay nasuri ng mga doktor ang kanyang mga pinsala, napag-alaman nilang nabali niya ang kanyang C2 vertebra at kailangan niyang sumailalim sa operasyon upang ayusin ang pinsala. Sumunod pa ang mas masamang balita. Habang nasa kama ng ospital, sinabi ng mga doktor ang mga salitang kinatatakutan ng cowboy. Sabi nila, hindi ka na makakasakay. Malamang ay nadama ni Bonner ang matinding lungkot habang nagbalik tanaw siya sa kanyang buhay. Ngunit ito ang pinakamaliit sa kanyang mga problema noon. Sabi nila, isa lang sa 100 tsansa na makalakad siya ulit. Ang mga salitang ito ay parang gumuho ang buong mundo niya. May isip ko lang kung gaano kasakit ang maramdaman kapag nakatanggap ako ng ganitong balita. Isipin mong ang katawan mo, dati sa gisag ng kalayaan, ay biglang naging bilangguan. Umuukil-kil sa iyo ang sinabi ng doktor, hindi ka na makakalakad. Hindi lang ito medikal na pagsusuri, kundi matinding dagok sa iyong pagkatao. Pariralang nagpapabago ng pananaw mo sa tunay na kinabukasan ng paggawa ng mahal mo. Para kay Bonner, dito nagsisimula ang bangungot niya pero hindi siya sumusuko. Matapos ang matagumpay na operasyon sa gulugod, nagtagal siya ng mahaba at nakakabagot na buwan sa ospital na hindi gumagalaw. Siguradong naging mahirap ito para sa isang karaniwang masiglang cowboy. Para kay Bonner, ang di paggalaw ng 1 buwan ay parang parusa. Dahil maraming libreng oras, nag-isip si Bonner kung ano talaga ang gusto niya sa buhay. Napagtanto niya ang kahalagahan ng pamilya at mga kaibigan kaysa sa mga material na bagay o tagumpay sa karera. At sabi ng ilan, ang positibo at malusog na pananaw na ito ang tumulong upang gumaling ang kanyang katawan. Salungat sa inaasahan ng mga doktor, nabawi ni Bonner ang pakiramdam at galaw ng katawan bago siya napauwi sa ospital. Dahil dito, muling nabuhay ang pangarap niyang maging kampeon sa professional bull riders. Sabi ng mga doktor, makakabalik siya sa toro sa 6 na buwan pero hindi ito nangyari. Sinabi ng isang doktor sa kanya na dahil sa metal na inilagay malapit sa kanyang pangunahing ugat noong operasyon, isa pang pinsala sa kanyang 3 bertebra ay maaaring magdala sa kanya sa maagang kamatayan. Kaya, hindi na muling papayagan si Head na sumakay bilang profesional, kahit natapos na ang kanyang karera sa bull riding. Nagbago ang kwento ni Bonner 2 buwan matapos ang kanyang pinsala. Pumirma siya ng global modeling contract sa International Management Group Models, kapatid ng Professional Bull Riders. Sumali siya sa ika-24 season ng ABC's Dancing with the Stars noong 2017 at naging kapareha si Sharna Burgess. Pinapakita nito na kahit matindi ang pinsala, hindi siya napipigilan sa pagtupad ng bagong layunin. Nagbigay pag-asa sa mga mangangabayo ang paggaling ni Bonner Bolton. Patunay na minsan binibigyan ka ng buhay ng pagkakataon pero hindi laging nagpapatawad ang esport. Pagkalipas ng ilang taon sa California, isang batang Brazilian na mangangabayo ang pumasok sa chute para tuparin ang parehong pangarap at muling natahimik ang arena. Noong Agosto 29, 2021 ang 22 anyos na Brazilian bull rider na si Amadou Campos Silva ay sumali sa isang arena sa Fresno, California. Para sa inaasahang kaganapan, pinagtambal kay Classic Man ang dambuhalang toro, handa na siyang magpakitang gilas para sa mga taong nagtipon para sa professional bull riders na kaganapan. Hindi ito kwento ng tagumpay. Pagsapit ng gabi, marami ang nabigla at napapikit, tinatakpan ang kanilang mga mata. Nagsimulang sumakay ng toro si Amadou sa edad na 16 at sumali sa Professional Bull Riders Brazil noong 2017 at 2018. Sumunod na taon, naging runner-up siya sa Brazilian Finals at nag-debut sa United States sa Velocity Tour sa Edinburgh, Texas. Mahalagang tagumpay sa kanyang karera ang pagsali sa Professional Bull Riders World Finals noong 2020. Ang tanging layunin niya sa buhay ay maging kampeon sa bull riding sa buong mundo at malapit na niyang makamit ito. Habang sumasakay siya kay Classic Man sa chute, tumingin siya sa paligid ng arena at ngumiti habang mahigpit niyang hinawakan ang lubid sa katawan ni Classic Man. Ito na ang chance niyang patunayan ang sarili sa mundo.
Narinig ang tunog ng pagbukas ng gate at dito nagsimula ang palabas. Tumalon palabas si Classic Man at malakas sumipa. Sa simula, kontrolado ni Amadou ang sitwasyon. Pero sa ika-5 segundo, nag-iba ang lahat. Tinapon ni Classic Man si Amadou mula sa upuan pero naipit ang spear niya sa lubid kaya nahila siya sa ilalim ni Classic Man at hindi siya makatakas. Marahas siyang naapakan ng matagal na parang walang katapusan. Classic. Ang mga kuko ni Man ay bumagsak ng higit 1,000 at 500 libra ng bigat sa kanyang dibdib na nagdulot ng hindi na maibabalik na pinsala. Wala nang nagawa ang mga tao kundi panoorin na lang sa takot habang marahas na naapakan si Amadou ng nagngangalit na toro. Mahirap isipin ang antas ng sakit na dulot ng ganitong karanasan pero susubukan kong ilarawan. Isipin mo isang hayop na 1,000 at 500 libra, puro kalamnan at galit, biglang itatapon ka mula sa likod niya. Natanggal ang hangin sa baga mo nang bumagsak ka sa lupa. Bago mo maramdaman ang sakit, nasa ibabaw mo na ang hayop. Ang bigat niya ay dumidiin pababa at ang mga paa niya ay tumatama sa katawan mo. Bawat hinga at galaw ay laban at pahirap. Ikaw ay naipit, walang magawa, habang ang mundo sa paligid mo ay nagsisimulang magdilim. Hindi ito bangungot para kay Amadou, kundi naging malupit na realidad nang tumigil ang toro at hinila siya palabas ng arena. Agad siyang dinala sa kalapit na Community Regional Medical Center sa Fresno. Dahil sa matinding pinsala mula sa malupit na pag-atake, sa kasamaang palad ay pumanaw siya. Nagdulot ng pagkabigla ang balita sa kalapit na komunidad ng Rodeo. Si Amadou ay hindi lang isang kalahok, siya ay isang kaibigan, anak at inspirasyon sa marami. Ang biglaan niyang pagkamatay ay naging usap-usapan sa komunidad tungkol sa panganib ng bull riding at kaligtasan ng mga sakay. Ang professional bull riders at iba pang rodeo organizations ay patuloy na nagpapahusay ng safety protocols tulad ng sapilitang pagsusuot ng protective vest, helmet at pagkakaroon ng medical team sa lugar. Kahit may mga patakaran, minsan imposibleng matiyak ang 100% kaligtasan kapag malalaki at galit ang mga hayop. Nilinaw ni Andrew Jangola, tagapagsalita ng professional bull riders, na ang mga kilos ni Classic Man ay hindi agresibo at na si Classic Man ay tumatalon sa kanyang normal na paraan. Sa gabing namatay si Amadou, kakaibang aksidente man ito na wala pa rin ng kanyang mga magulang ang kanilang anak. Alam ng bawat sakay ang panganib sa arena, ngunit iilan lang ang tunay na nakakaunawa ng kapalit nito. Ang kwento ni Amadou ay paalala na ang tapang ay hindi kawalan ng takot, kundi pagpiling umakyat kahit natatakot. Pero nagbubukas ito ng tanong na hindi natin pwedeng baliwalain. Kailan ba nagiging sakripisyo ang isang bagay na nagsimula sa passion? Salamat sa panunood. Hanggang sa muli, maging matapang palagi.